Ayan, nakikita na ako. Kasi lapot na ako. Ayan, nanlilimahid na ako. Naku po, umuha pa ang doon. Good morning guys! Ayan, so first day natin dito sa Vietnam, sa Ho Chi Minh, Saigon. I-familiarize lang natin yung paligid, no? Puntahan natin yung mga malalapit lang dito, like yung War Remnants Museum, yung Independence Palace, yung Notre Dame, Post Office, yung cafe, apartment, tapos kain tayo ng mga must-try dito. Yun yung first day natin kasi bukas, meron tayong tour. For today, chill lang, get familiarize yung area, and then mag-night bus tayo. Sana wag umulan kasi nakabook ako ng night bus tour na yung 45-minute na ride na bus na non-stop. So, itong ating outfit. Ayan. Hindi ako nakatulog guys. Nahirapan ako matulog kasi pagdating ko rito 3 AM na. Magti 3 AM tapos pinipilit ko matulog. Nakapikit naman ako pero parang hindi talaga nakarest yung utak ko. So, yan, naligo na lang ako nag-prepare para simulan na natin yung araw natin. Kasi it's currently 7:46 dito. Diyan sa Pinas 8:46 AM. So, yan, mag-breakfast na lang tayo. Try natin yung Bonne Banui o Bonne Banu na breakfast dito. Nag-start yun ng 7 AM. So, saktong-sakto, yun yung kakainan natin today. Itong hotel natin dito, wala siyang breakfast. And, which is okay lang kasi gusto ko rin naman mag-breakfast sa labas. Gusto ko matry yung iba-ibang pagkain dito. So, sana talaga wag umulan today kasi medyo gusto kong damihan yung pupuntahan on my first day para, di ba, meron tayong chill time sa mga last few days natin. Yan, samahan nyo ako guys sa adventure ko dito sa solo travel ko dito sa Ho Chi Minh City or Saigon. Excited ako mag-pho, mag-bun cha, banh mi. Ayan. So, kung ano yung makakita natin. So, let's go guys. Bibili ako ng water kasi wala akong water dito sa hotel. Update ko kayo. Pakita ko sa inyo lahat ng pwedeng magawa rito at mapuntahan sa Saigon or sa Ho Chi Minh City. Simpleng look lang. Ayan, naka-shorts lang tayo. Tsaka t-shirt or ayan, medyo press ko lang, press tong blouse. And then mag-wrap. Iniisip, dalawa lang kasi yung dinala ko. May rubber shoes ako tsaka sandals. Let's go guys. Ito yung outfit natin. Ayan. Good morning guys. So ito yung paglabas ng hotel. Ito yung hotel natin sa umaga. Ayan. So paglabas, may kainan. Ayun, magwi-withdraw muna tayo guys kasi wala tayong pera. Ayan. Simulan na natin ang araw natin. At maganda ang panahon. Sana ganyan lang. Yung parang makulimlim lang na hindi mainit. Ayan, isang mga kainan talaga ito. Tapos, ito may pho. Oh, tapos ano pa ba? May laundry shop. Oh, sorry. Ayan, oh. 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 Oh, meron din yan. Parang mga hotel din yan nandun. Ito yung Central Market o paglabas Central Market na. Ayan. Ayan. So, yung klima, yung panahon, parang Pinas lang din talaga. May humid. Ayan. So, meron ditong Highlands Coffee. Masarap din daw ang coffee dyan, ha. Ewan ko kung ano yon, park ata yon. Basta may mga nagja-jogging. Ayan, oh, ang daming mga makakainan. Ang withdrawhan, 200 meters doon, straight. Ayan. Tawid muna tayo. Ayan. Pag tatawid kayo, be confident. Mag-ano kayo talaga, ito, confident kayo para kayo nakikipagpatintero. Circle K dito, oh.
Ayan, may Burger King ako nakikita dun, oh. Ayan, 7-Eleven. Ayan, bibili tayo mamaya ng water. I-withdraw tayo. Magkano ba? 3 million dong na lang muna. Ayun. Nakuha na ba? Temporarily out of cash. Ay, wala tayong mawibidrohan. Malas natin. Walang laman. So, nag-book ako ng motor, Grab motor, papunta sa isang branch na malapit dun sa kakainan natin. 2-minute walk na lang. So, doon na lang. Sana merong cash doon kasi wala tayong cash today. So, nakakonect naman tong yung Maribank ko sa may Grab. Kaya, yun yung pambayad ko sa pamasahe. And 34 pesos yung pamasahe papunta ron sa may isang bank. Ayan, pangalawang bank. Sana meron na kasi bangko na talaga to, no? Siguro naman may cash to. So, eto guys, pakita ko sa inyo. Please enter PIN code and select continue. Ito. Ba't ayaw pa rin? Ayan, minsan may saltik talaga tong Insert the card into the Gcash card naman. reader as indicated on the screen. Ang hirap mag-withdraw, actually. Ang hirap mag-withdraw sa TP Bank. Ganito rin ako last Please time enter PIN code and select continue. Ba't ayaw? Ay, ba't kaya ayaw? Nakakaloka. Laging walang cash. Walang cash. Hindi rin nag-error na walang cash. Basta hindi lang siya nagpo-proceed. Nakakaloka. Saan na mag-withdraw? So may 4-minute walk tayo papunta sa VP Bank. Diyos ko po, sana naman makapag-withdraw na tayo. At nagugutom na ako. Grabe, lagi na lang walang laman yung mga TP Bank. Ganyan din ang experience ko sa Hanoi. Nahirapan ako mag-withdraw. Wala akong ma-withdrawhan. To think ano pa yan? Talagang bangko, hindi lang ATM kiosk. Bank talaga pero walang cash. Fine Arts Museum pala to. Nadaanan na natin yung kakainan natin mamaya, yung Bonne Banui. Ay, marami ng tao niyan mamaya tuloy. Kakahanap natin ng cash. Anong oras na? Lapot na ako agad. Mainit. Malagkit. Ito na rin pala yung Bentan, no? Yan ba yung Bentan Market? Nandito na rin siya ba naglalakad ako, nakita ko na. And yung bank nandito banda. Ito na ha, bangko rin to. Diyos mio, sana naman makapag-withdraw. Try natin dito. Wish me luck. English. 3 million na lang. Ayun. Thank God. Makakakain na tayo guys. Pawis ako. Naka-withdraw tayo ng 3 million dong. Nasa 7,050 pesos yung na deduct sa Maribank ko. So yung Maribank ko ang ginamit ko. Sana magkasya na rin yon sa ating trip ngayon. Punta naman tayo sa kainan natin sa Bonne Banui. Ito na guys. Ang sikat na Bonne Banui. Yan. Marami na agad kumakain. Ito yung menu. Ay, ito ba? Nasaan ba? Ayan siya oh. Ito yung menu. Daming tao. Ayan. Ito na guys yung order natin. Ito yung best seller nila yung may sausage. Tapos may kasama siyang banh mi. Tapos ito umorder ako ng extra ng parang hakaw. And then ayan, mamaya update ko kayo kung magkano ang total neto.
Hello po! Si Kat Louie! Eto siya guys. Alam niyo to, itong lalaking to, yan. Diyan kasi ako kumain. So, nagantay sila sa akin. Turned out na si The Fat Louie siya. Yung sikat sa Boracay na nag-living sa Boracay. So, yun, nagpa-picture ako kay The Fat Louie. Ayan guys, yung Bone Banu. Nakakain na tayo. Para siyang deconstructed na banu. No? So, ayun. Tapos na tayo kumain and it's currently 10:30 na. 10:30 a.m. So, may kwento pala ako sa inyo. Or dapat tip ko sa inyo, kada magbabayad kayo at susuklian kayo, lalo na malaki yung pera nyo, bilangin nyo. Kasi ang total ko yun is 136,000 dong, which is nasa 318 pesos. So, dapat, ang sukli niya sa akin sa 500,000 is 364,000. Kaso, hindi na ako maigi. 264 lang. So, kulang ng 100. So, may nabasa rin ako, napapanood ako mga nagtitip din dito or yung nagva-vlog na bilangin nyo. Ayoko naman mag-isip, pero yun nga, 264 lang. So, di ba? Sayang yung 100,000 dong kung hindi natin binilang. Kaya, tip ko sa inyo, bilangin nyo. Lagi niyong bilangin ang sukli nyo kung tama. So guys, lalakad naman tayo papunta sa Little Hanoi. So try natin yung egg coffee doon. Kasi, di ba, must try yun dito. Actually, hindi ako masyadong nagko-coffee. Hindi ako mahilig sa coffee. Pero, dahil nasa Vietnam tayo, tikman na natin. Tsaka tamang-tama rin naman kasi wala akong tulog simula kahapon. No? Nag-flight ako kagabi. Hanggang kaninang umaga hindi ako nakatulog. Kaya, magkape tayo. Tignan natin kung e-effect yung yung coffee nila. Ay, hindi ako antukin. So, try natin. Ayan, naglalakad lang ako from Bone Banoy, mga 5 to 6 minutes walk. Eto na guys, parang dalawang kanto lang. Ito from Bone Banoy. Ayan o, Little Hanoi. Try. Ayan o, Little Hanoi. So, tara. Ayan siya, may paakyat. Ayan. Ay, mataas. Mataas. Ayan. So, yan ang menu nila. Ayan guys, nasa Little Hanoi tayo. So, mag egg coffee tayo na cold. Tapos, parang gusto kong itong grilled pork noodles nila. Parang gusto ko yan. Yeah. Yes. Can I order this one? Cold? Cold white coffee. Cold. Yeah. And then, which one is bestseller? This one or this Oh, one? this one, please. Oh, this one. Yeah, this better. Okay. I'll take this one. Thank you so Thank much. you. Grilled pork na lang. Tapos, may pag ganito sila, oh. Parang cold tea. Ang init. Sarap. Buti na lang aircon dito. Okay. Ito yung ambience dito, guys. So, meron pang third floor ata, tsaka fourth floor. Tapos, ito yung view natin. Ayan. Try na natin yung egg coffee. Ayan. Tingnan natin. Creamy. Creamy. Egg coffee ng Little Hanoi. Tapang ng kape. Haluin natin. Matapang yung kape. At least para medyo mabalance to. Pero ang sarap nito. Tapos may in-order pa tayong comtam. May comtam tayo, yung pork chop rice. Masarap siya. Hindi ko alam kung ano mas masarap, yung Pong Cafe ba o ito. Yung in-order ko dati sa Pong Cafe, frozen. Yung parang shake. Ganun. Anyway, kakain ulit tayo. Ang sarap lang tumambay sa ganito kasi malamig. So, ito na guys yung order natin. Second breakfast natin to guys. Kasi parang bitin tayo kanina.
So, ito ay pork chop. Parang komtam ang tawag. Ayan. Bestseller daw yan. And then, of course, the egg coffee. Ayan, kain tayo, guys. Ayan. Ano to, suka? Merong pork chop. Ito daw ang bestseller. Okay. Pork chop na parang tosino na parang longganisa. Bagong luto yung kanin. Yung kanin nila, ang liliit. Ang liliit ng butil. Kita ba? Sarap nga siya. Parang siyang manamis-namis na, alam niyo, parang tosino. Yung lasa niya sa atin, parang talagang pang breakfast. Ganun. So, tapos na tayo rito sa Little Hanoi, no? So, natry na natin yung mga dapat kainan ng breakfast, no? Little Hanoi, Bonne Banu. Ngayon, dahil busog na busog ako, 2 beses na ako nag-breakfast. Punta naman tayo ng War Remnant Museum para naman matagtag yung kinain natin. So, mag-grab bike na lang ako. Nasa 35 pesos lang naman yon kasi medyo malayo yung pagnilakad and ang init. So, ayan, let's go, guys! Nandito tayo ngayon, guys, sa War Remnants Museum. At may entrance fee siya na 40,000 dong ata. Ayan, 40,000 dong. Ayun. Diba? Madali maging milyonaryo dito sa sa Vietnam. Yung helicopter, oh, ang laki. Tapos ito, ano ba tawag dito? Ayan. Ito yung Air Force. Ayan, ang mga eroplano. Ayan, guys, nakikita nyo mga Air Force na helicopter o aeroplano. Ayan, so ito naman, ito ay ayan. Ang laki din yun, eh. Yan ang mga ginamit sa war. Lapot na tayo, guys. Lapot na lapot. Ito yung mga dalawahang pasahero. Ayan ang mga ginamit during the war.
ayan guys, nalibot na natin yung War Remnants Museum. Yan, yung mga ganyan nila, yung mga sa war, related sa war, at yung mga nangyari sa war, yung mga prison, cell, ayan, nakita natin, no? Sobrang init. Buti nga hindi umuulan. So, okay na rin to kaysa umuulan, diba? So, siguro next stop naman tayo. Check natin kung saan tayo pupunta ngayon. Ang ganda talaga, oh. Green na green yung mga halaman. Pupunta tayo ngayon next, guys, sa Independence Palace. So, may entrance fee din yon. Tingnan natin kung magkano. Pasukin natin. Ito ata yun, eh. O, basta, lakarin natin. Grabe, napakainit. Para talagang nasa Pinas. Pero green na green ang mga halaman, no? Mga puno. So, medyo marami-rami na tayong nagawa. Mga dapat mapuntahan dito, no? Next natin yung Independence Palace. Maaga pa, magte-12 pa lang. Nilalakad lang natin from War Remnants Museum ang Independence Palace. May pa ganito. Ewan natin, ano ba yan? Free ba yan? Hindi pa nag-i-start ang program. Ito yung tapat ng Independence Palace. May park dyan, oh. Ang lawak. Ang ganda rin. Tapos ito na yung Independence Palace. Sa labas niyan, merong coffee shop. Pwede kayong magtambay. Ito yung ticket. Diyan kayo bibili ng ticket. So, ang ticket ay ayun. Avail ako nung ride, electric car na ride. Iikutin daw yung buong Independence Palace. 25,000 doon. Tapos yung ticket naman sa Palace is 40,000 doon. So, total of 65,000 doon dito. Ayan. Welcome to Independence Palace. Solo. This historic Solo place ko lang, was oh. the site of some of the most dramatic and important events of the Vietnam War. War reunification of Vietnam after 1975. 1975, units of the People's May Army of nag-e-explain Vietnam attacked the palace. Kung ano yung mga lugar na to. 843, commanded by Lieutenant Huy Quang Trung, to bomb Independence Palace on April 8, 1975, just 3 weeks from Norodom Palace. In September 1954, Prime Minister Ngo Dinh Diem took over Norodom Palace and renamed it Independence Palace. In 1962, during a failed assassination attempt against Diem. 1975, by the President of the Republic of Vietnam and by other high-ranking, how the architect used carved dragon heads to provide visual connection, allow light and air to pass through to the second. 45 comfortable guest Ito yung rooms, guest a house, 500 guest seat rooms. meeting room, and dining facilities for banquets and wedding parties. So, ayun. Naikot natin yung palibot talaga ng Independence Palace. So, ngayon, pupunta naman tayo sa may ano yan? Ano yung palace mismo? Sa loob. Sobrang init. So, ito yung nasa Independence Palace na ako. Ito yung view. 'Di ba? Para siyang yung sa Baguio, 'di ba? Sa Baguio yung palace doon is yung katapat ng Wright Park. Ayun o, park, parang ganon siya. Pero itong laking version, ang pakalaki. At pinakamahal daw tong building na to during that time na tinayo dito sa May Saigon. Ito ang pinakamahal na building. So pasukin natin kung ano yung mga makikita. Sabi, lapot na lapot ako. Lapot na lapot ako. Hindi nakaka-fresh. Ito naman yung pataas. Ito guys yung cabinet room. Para may ebidensya na nakapasok ako. Tinatamad ako, grabe. Napakainit. Malaking building. Ay malaking area. Function hall. Meeting de avance. Tignan natin. Oh. Ayan. Napakalaki. Napakahaba ng carpet o nakarolyo pa oh. Ang haba niya no, napakalaki. Ito naman nasa 4th floor ako, umakyat ako. So ito yung meron. May helipad dito. Ayan, projection room. Kasi ito ay theater. Mini theater. Meron ditong malaking grand piano. Oh, napakalaki. Tapos may billiards. Ito parang library or office. Ito ba yung office? Oh, baka ito na yung office.
Dito naman tayo sa second floor ng Independence Palace. Tingnan lang natin saglit na. Tapos, hanap tayo ng pupuntahan ulit. Next. Okay? Office. Meron ditong shop. Office ulit. Or meetingan. Ito. Another meetingan. Actually, itong Independence Palace, more on basta yan, mga meetingan, puro mga conference room, meeting room, yun, malalaking meeting room, mga komportableng upuan. Ang laki. Napakalaki. Ito yung carpet dyan, design. Tingnan natin tong second floor na veranda. Ayan. Ito naman, private apartments. Tulugan. Oh. Tapos may garden sila dyan. Presko. Hindi siya aircon. Walang mga aircon. Ibig sabihin, hindi siya naka-aircon ever since. Ayan, ano to? Dining hall, oh. Ay, kita ba? Dining. Ayan, oh. Makasara eh. That's it dito sa Independence Palace. So, nakita na natin, nalibot natin. Actually, yung tagus-tagusan lang siya eh. Yung nasa gitnang mga hall, mga conference room. Tagusan lang siya, glass ang partition. May tagus siya sa kabila, tagus dito. So, parang gitna yung pagkakaset up. Ganon. Tsaka, yun nga, sabi nga dun ng tour kanina is ito daw ang pinakamahal na construction ng building dito sa Saigon nung panahon na 19 something. Pero ang pansin ko, walang mga aircon. As in, parang hindi rin siya centralized, walang mga walang sign of aircon eh. Wala. So, tsaka pero presko siya kasi ang lalaki ng bintana. Ganito oh. Ganyan oh, mga bintana oh, nabubuksan. So, presko siya. Or baka dati may aircon. Parang ang init naman kapag magmi-meeting sila, 'di ba? So ayun, ito yung famous na hagdan nila, 'yan. Bawal dumaan diyan dahil carpeted 'yan. Okay guys, so let's go. Tingnan natin kung saan tayo pupunta next. Puntahan natin yung Book Street, tsaka yung cafe apartment. Tapos mamayang gabi meron tayong night bus tour na lilibot sa Ho Chi Minh. Tapos, ano pa bang pwedeng puntahan? Saigon Post Office. Saigon Post Office. Puntahan natin yon. Sige, para makarami. Kasi alauna pa lang naman. And, ayan, medyo makulimlim. Hindi naman umuulan. Sana wag umulan. Pero nawala na yung araw. Kasi lapot na ako. Ay, nanlilimahid na ako. So, halika na. So, medyo makulimlim naman. Lakad tayo. Mga 11 to 13-minute walk siya papunta ng Saigon Post Office. So, puntahan na lang natin yun today din. Ang ganda ng park nila dito sa loob ng Independence Palace. Ang gaganda ng mga halaman, ang lalago. Green na green lahat. Alagang-alaga. Grabe, ang ganda. Tsaka, ang bango, may dahon. May dahon talaga. Naku po, maambon na. Maambon na guys. Kasi, ay anong oras na ba? 1:23. Wala akong maambon. Kaya magpapayong ako. Nadaanan ko to guys. So, bago sa tabi lang ng likod ng Independence Palace. Itong Benye Street Food. So, malaking parang food court siya. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo yung pwedeng makita dito. Ito na guys, nahanap ko na yung post office. May mga tindahan dyan, no? Tumi, MCM, Arabica, ayan, Budien. Ito yung post office. Katabi pala niyan, ito, yung Notre Dame. Kaso, ginagawa. May statue rito. Anong statue ito? Ayan. Si Mama Mary. Ayan, mas malapitan.
ng famous na landmark dito. Hindi na tayo postcard. Okay na yun na makita natin. Oh, mga souvenir. Ang bango nitong mga Miss Saigon o Miss Vietnam. Yan ang pabango. Ayan, diyan kayo magsusulat ng letter nyo. Tapos dito yung mga stamp. Ayan. Yan lang naman dito. Tapos may mga souvenir. Ayan o. Mga postcards. Mga postcard. And 20,000 kung gusto nyong gumawa ng sulat. Tapos ipapadala nyo sa inyo. Magbabayad kayo ng stamp. Ganon. Ayan. Visit nyo na lang din pag gusto nyo ng souvenir ng postcard na ipadadala sa inyo. Uy. Kumpulan sila. Kumpulan sila oh. Nagkukumpulan sila. Punta naman tayo sa Notre Dame. Closed siya eh. Ginagawa pa. Sa labas lang tayo. Pero ang dami ko napuntahan guys. First day pa lang halos mapuntahan ko na lahat. Nakakatuwa. Para at least yung mga huling araw natin medyo chill na lang. No? Ayan na guys. Ang Notre Dame. Napakatagal na atang hindi pa nakatapos tong construction. Eto pala ang unahan ata ng church. Sa likod pa tayo nagpunta. Kasi ito, katapat na ito yung Book Street. Ayan o. Ho Chi Minh Book Street. Ayan lang pala. Ito naman guys yung Book Street. Ito na guys yung cafe apartment. May coco dun no. Parang gusto ko ng milk tea. Ayan. Cafe apartment. Magpapalamig muna tayo dito sa McDonald's. Magmerienda tayo. Dito kasi yung bus oh. Diyan ako sasakay ng bus, night bus. So currently ay anong oras pa lang. So patay oras muna, relax, upo. Ganyan, dito tayo. Para malamigan tayo. Lagkit na ako guys. Yung meron silang mass values oh. Ano to parang yung affordable. Parang masarap itry itong chicken with lemon leaves. Ayan oh. Guys, nag-McDo muna tayo. Tatambay tayo para malamigan din tayo no habang nag-aantay ng bus. 4:30 pa lang. So magmerienda muna tayo dito. Cheeseburger, chicken, fries, coke. Ayan, ito sausawan to. Ketchup, mayo, tsaka chili sauce. Vlogs na i-upload ko. Sulit ang Ho Chi Minh. Pagod and sulit and happy. Oras na 5:30 na no and lumabas na tayo ng McDo. Dito kasi tayo sasakay ng jet na bus. Yung night bus. Dito tayo sasakay. Ayan no. Pero mamaya na lang pag medyo madilim na para maganda yung mga lights makikita natin. Tapos ngayon, punta muna kaya tayo ng Saigon Center. Libot lang. May titignan-tignan lang, ganyan. May KKB doon, no? So, yun yung, City Hall. Saigon City Hall. Punta naman tayo dito sa Saigon Center. Habang nag-aantay tayo ng oras, dito muna tayo maglibot. At napakalamig dito, ha? Ramdam ko na malamig.
Tanggal lagkit. Ay, may Uniqlo dito. Check natin. Tingin tayo. Ang ganda rito. Ang bango-bango. Tsaka lahat ng brands na hinahanap nyo mukhang nandito. Joe Malone. Lahat. Bango. Marc Jacobs. Itong Saigon Center, parang ano pala ito? Parang tawag dito? Greenbelt. Ayan, lahat ng mga branded. Diptyque. Yan, pag magsha-shopping kayo, hindi naman ako magsha-shopping. Gusto ko lang magpalamig talaga. Ang init. Halata ba? Pawis na pawis talaga ako. Alam nyo ba guys, dalawa yung electric fan kong dala. Dalawa yung dala kong electric fan. Kaya mahal tong isa eh. Tapos yung meron ako. Tapos dalawa rin yung power bank ko. Kasi syempre, pag naubos ko to, dahil napakainit talaga, I suggest magdala kayo ng maraming electric fan tsaka power bank. Kasi para pag malobat, diba? Grabe, nalobatan na nga yung isa. Ito naman, oh, malapit na rin to. Merong rooftop garden dito, oh, sa may Saigon Center. Oh, ang ganda. Oh, tingnan nga natin. Oh, diba? Sulit na sulit ang ating mata at paa. Kita na. Ayan, traffic. Oh. Parang naalala ko yung yung nandun ako sa Ginza 6 Mall sa Tokyo. Parang ganito din yon. Rooftop garden. Tapos kita natin yung Ginza. Ayan o. Dilim na. Pipila na tayo dun sa may bus. Diyan lang yun sa baba. Konting lakad lang. And yun yung natin. Para ma-rest naman yung feet natin. No? Grabe guys. Unang araw pa lang halos napuntahan ko na lahat. Parang kaya pala ng 2 to 3 days lang. Yung mismong Ho Chi Minh City. Oo. Kasi kaya siya eh. Ewan ko, nagawa ko. Ang dami ko napuntahan as in. Konti na lang yung nasa listahan ko. So medyo chill-chill na lang sa mga susunod. So ganyan naman tayo. Gusto natin sulit na sulit yung araw. Pagkasakay natin ng bus, pagkaya ko pa, kain tayo ng pho. Pho tayo bago tayo bumalik sa hotel. Tapos kailangan ko matulog kasi hindi pa talaga ako nagkakaroon ng maayos na tulog simula nang dumating ako dito kagabi. Kaninang madaling araw. So, bukas maaga yung pick up ng tour guide 6:30 AM. So, kailangan ko agahan. Kaya dapat makatulog na ako agad. Yung nabook ko sa Klook na night bus tour, ayan. Dito ko siya kinlaim yung, na-redeem yung QR. Tapos, ayan. Nakapila na ako. Pag may dumating na bus na iikot, sasakay na ako. Sasakay na kami yan, dyan. Marami rin ang sasakay. Ito yung yung City Hall. Ho Chi Minh City Hall. Nakasakay na tayo. Ito naman sa gabi, nadaanan ko ulit. Ito naman siya. Kain tayo sa Pho Vietnam. Ito yung menu nila guys. Okay. Nandito na tayo sa Pho Vietnam. So ito yung in-order ko. 90,000 dong ata ito. Tapos ito yung gulay. Alam nyo ito yung sinasabi nilang lasang toothpaste.
Pero ayan, kain tayo. Ito na yung dinner natin for today. And then, babalik na tayo ng hotel. Mix siya. Mix na may ribs, snail. Ayan natin ang toge. One big one. Lagyan natin ng dahon-dahon. Medyo matigas. Ito. Ang exotic ng yung dahon, lasang sabon. Hello guys! So ayan, nakabalik na ako ngayon dito sa aking hotel and then mapapahinga na ako. Pagod na ako. Anong oras na ba? 8:38 na. So maaga pa ako bukas. 30 yung meet up namin. So ayun, kailangan ko ng mag-clean up and magpahinga. Kumain ako ng pho Vietnam bago umuwi dito. Ang sarap nung pho. Sarap, nabusog ako. So, bukas naman, another day, may group tour tayo, yung sa Tai Ninh. Yun yung Sun Baden Mountain, yung Sun World Baden Mountain. And may kasamang buffet yon, lunch buffet. And then, yun, after nun, tingnan natin kung ano pa yung pwede nating isama sa itinerary natin tomorrow. Good night! Thank you for watching! Bye!